So mga tol, magandang balita na naman po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat matapos pong makapasok sa ranking sa WBO Super Bantamweight Division si former 3 Division World Champion General Casimero bilang top 4 sa ranking sa Super Bantam. Pasok na din po sa WBC ranking si Casimero. Sa latest update po kasi ng ranking ng WBC ngayong buwan ng July, pasok na po si Casimero bilang number 11 sa featherweight. Inaasahan na po yan ng karamihan na makakapasok si Casimero sa WBC ranking sa featherweight dahil dyan po nakarank ang tinalo niyang si Luis Nery. Pero para sa atin mga tol, dapat mas mataas pa sa rank 11 si Casimero dahil kung titingnan po natin ang ranking ni Luis Nery sa featherweight division noong hindi pa niya nakakalaban si Casimero, nasa rank number 4 po si Luis Nery, kaya dapat mas mataas pa sa rank 11 si Casimero sa WBC dahil rank number 4 nga po itong si Luis Nery. Pero ganun pa man, okay na din yan. Ang mahalaga nakapasok si Casimero sa WBC ranking kaysa sa WBA, hindi man lang nakapasok si Casimero. Nag-update na din po kasi ang WBA ng rankings nila at hindi man lang po nakapasok si Casimero sa sanction na yan. So ang hinihintay na lang po natin na mag-update ang IBF. Yan na lang po kasi ang hindi pa nag-update sa ngayon. Samantala, kasunuran nga lang po ni Casimero itong si former Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Nasa rank number 12 po si Tapales sa WBC Featherweight ranking. So ang kampiyon po sa WBC Featherweight mga tol ay itong si Bruce Carrington. Dalawa na po ang option ni Casimero na pwede niyang labanan sa Featherweight Division at Super Bantamweight Division. Pero mas maganda mga tol kung sa Super Bantamweight ang punteriyahin ni Casimero dahil nasa rank number 4 po si Casimero sa WBO Super Bantam. Yan ang magandang alagaan ni Casimero, yung ranking niya sa WBO. Mas maganda nga mga tol kung mapilit nila si Naoya Inoue na pumalag dahil ngayon na ang tamang panahon para maglaban sila. Available po itong si Casimero at available din po si Inoue ngayong taon dahil next year pa po lalaban si Inoue dito kay Bam Rodriguez, kaya pwede talaga mag-voluntary title defense si Inoue habang hindi pa pumipirma itong si Casimero sa kontrata sa Kameda Promotion. Maganda sana kung mahimasok na po dyan si Torque Alalshik at paglabanin na si Casimero at Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, Team Zoo, matatandaan na sinabi po niya na yan na daw ang magiging huling laban ni Spence. So ang pupuntaryahin pala ni Team Zoo mga tol kay Spence, yung injury ni Spence dati sa kanyang mata, yung retina, para sure na hindi na makabalik si Spence sa pagbaboxing. Kumbaga wawasakin na po yan ni Team Zoo. Sinabi po kasi ni Team Zoo mga tol, I'm coming for that retina. Matatandaan mga tol na yan po ang injury ni Spence, ang dahilan kung bakit na-cancelled ang laban nila ni Manny Pacquiao. Kaya napalitan po si Spence ni Ugas at tinalo po ni Ugas si Manny Pacquiao. Sa iba pang balita mga tol, Ryan Garcia versus Conor Benn na September 12 na daw magaganap, pero umalma po si Oscar De La Hoya ng Golden Boy Promotion. Aniya, hindi daw mangyayari ang laban na yan nang hindi involve ang Golden Boy Promotion. Nag-sign daw sila ng 2-fight deal para kay Ryan Garcia sa Saudi last year. Yan daw yung unang laban ni Ryan Garcia kay Mario Barrios. Tapos yung pangalawang laban ni Ryan Garcia, pinili daw nila itong si Conor Benn na makalaban. Kaya hindi daw mangyayari yan nang hindi daw involve ang Golden Boy Promotion. Matatandaan na pumirma po sa Super Boxing si Conor Benn. Kaya kung mangyari ang Ryan Garcia versus Conor Benn, malamang sa Super Boxing po yan magaganap. Pero hindi po papayag itong si Oscar De La Hoya dahil may kontrata silang pinirmahan. Gusto daw talaga ni De La Hoya mga tol ang rematch ni Ryan Garcia versus Devin Haney. Yan daw yung gusto ng mga fans, hindi yung Conor Benn versus Ryan Garcia. Ganun pa man, kung gusto daw ni Torque ang Ryan versus Conor Benn, dapat daw involve ang kumpanya niya at DAZN.